Ang pagharap ni Paolo Conti sa katotohanan tungkol sa tunay na relasyon ni Chavit Singson at ng asawa nitong si Yen Santos. Sadyang nakakagulat nga ang balitang ito na ngayon ay kumakalat sa social media. Hindi ka panipaniwala na magagawa ni Yen ang ganong bagay gayon mag-asawa na sila ni Paolo. Kanina lang ay nalaman niya ang balitang nagpabago sa lahat ang tunay na relasyon ng asawang si Yen Santos kay Chavit Singson. Hindi niya alam kung paano ito sisimulan. Paulit-ulit niyang iniisip kung paano at kailan nagsimula ang lahat, ngunit walang sagot ang sapat para sa sakit na nararamdaman niya. Bakit, Yen? Bakit hindi mo man lang sinabi sa akin? Bulong ni Paolo habang nakatingin sa litrato nila ni Yen na nakapatong sa lamesa. Bumalik sa kanyang isipan ang mga masasayang alaala nila ni Yen, ang mga tawanan, lambingan, at mga pangarap na kanilang binuo. Ngayon, lahat ng ito'y tila naglaho. Sa kanyang pagkakaupo, naglaro sa kanyang isipan ang tanong, ano ba ang kulang sa akin? Ramdam niya ang bigat ng bawat salita sa mga artikulong nabasa niya. Hindi niya akalain na ang babaeng minahal niya ay may ibang lihim. Habang iniisip ang kanilang mga pinagdaanan, hindi niya mapigil ang magalit, hindi lamang kay Yen kundi pati sa sarili niya. Lahat binigay ko sa'yo, Yen. Lahat ng kaya ko, bulong ni Paolo, puno ng sakit at panghihinayang. Pinilit niyang hanapin ang sagot sa kanyang isip, ngunit mas lalo lamang siyang nalulunod sa emosyon. Tumayo siya at nilapitan ang aparador kung saan nakalagay ang mga gamit ni Yen. Binuksan niya ito, ngunit ang laman ay nagpapaalala lamang ng kanilang dating masayang samahan. Napansin niya ang isang lumang liham na isinulat niya kay Yen noong una silang nagmahalan. Binasa niya ito, ngunit ang bawat salita ay tila kutsilyo sa kanyang puso. Yen, mahal kita noon, mahal pa rin kita ngayon. Pero paano na ngayon? Tanong niya sa hangin, umaasang may sagot. Lumabas siya ng bahay at tinungo ang hardin, kung saan madalas silang mag-usap ni Yen tungkol sa kanilang mga pangarap. Dito natin binuo ang lahat, Yen. Pero bakit parang ako lang ang naniwala sa atin? Sabi ni Paolo habang nakatingala sa langit. Ramdam niya ang pagod hindi lamang sa katawan kundi pati sa kaluluwa. Ang sakit ng pagtataksil ay tila unti-unting pumapatay sa kanya. Pinilit niyang alalahanin kung kailan nagbago si Yen. May mga senyales ba na hindi niya napansin? O mas pinili niyang magbulag-bulagan? Naalala niya ang mga gabing hinihintay niya si Yen na umuwi. Ang mga paliwanag nito noon ay tila makatwiran, ngunit ngayon ay parang kasinungalingan na lahat. Bakit ko hinayaan na mangyari ito? Bakit hindi ko nakita ang totoo? Tanong ni Paolo sa sarili, puno ng pagsisisi. Habang iniisip ang relasyon nila, hindi niya maiwasang ikumpara ang sarili kay Chavit Singson, ang impluwensya, yaman, at kapangyarihan nito. Hindi ko kaya ang lahat ng mayroon siya. Pero mahal kita, Yen. Akala ko sapat na yon, bulong ni Paolo habang hawak ang litrato nilang dalawa. Sa bawat alaala ng kanilang masayang araw, kasabay nito ang sakit ng katotohanan na hindi na sila maibabalik. Hindi ko kayang magalit sa'yo, Yen, sabi ni Paolo sa sarili. Pero ang sakit-sakit. Pinilit niyang makahanap ng lakas sa kanyang mga kaibigan, ngunit kahit ang kanilang mga salita ng suporta ay hindi sapat upang maibsan ang sakit. Nagkulong siya sa kanyang kwarto, sinusubukang buuin ang sarili. Ngunit sa bawat sulok ng bahay, naroon ang alaala ni Yen. Paano mo nagawa ito, Yen? Hindi ba't nangako tayo na haharapin ang lahat ng problema ng magkasama? Tanong niya, tila umaasang naririnig siya ni Yen. Sa gitna ng kanyang pag-iisa, nahanap niya ang lumang video nila ni Yen. Sa video, masaya silang naglalaro sa dagat, tila walang problema sa mundo. Habang pinapanood ang video, hindi na napigilan ni Paolo ang kanyang mga luha. Ramdam niya ang lungkot at kawalan. Hindi ko alam kung paano magsisimula ulit, bulong niya sa sarili. Pero kailangan.